Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Wala sa layo or lapit, wala sa lalim o babaw, basta may determinasyon ka siguradong makakamit mo ang minimithing tagumpay. Another beautiful Saturday mga kabahagi and kawan, and welcome to Sports Minded. I'm Kathy G. Isa na naman pong kahanga-hangang kwento ang ating maririnig dahil sa kanyang bagong set na record sa paglangoy. Wow! Sino ba ang makakapagsabi na hindi totoo si Aquaman? O, diba? Nako, very exciting ang ating kwentuhan ngayon dahil we will go under the sea, diba? Dahil kung meron ng DC, meron din ng Pilipinas, hindi tayo pahuhuli, o diba, bongga? Kaya naman makilangoy tayo mga kabahagit kawan sa ating guest for today. Sabayan natin siya sa paglangoy. Yun nga lang, kumahabol natin siya at masasabayan sa paglangoy sa kanyang bilis. Pero tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Also, napapakinggan din tayo sa ating streaming at www.radiopilipino.com, www.1fm.ph, or bisitahin po ang ating Facebook at YouTube at Radyo Pilipino and 1FM. You may also text in sa inyo po mga katanungan at 0968-898-2503. At bago ko ipakilala sa inyo ang ating Aquaman, eto muna po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba, yung unang swimming goggles pala, gawa sa isang tortoise shells? Oh, talaga? Gamit kaya ito nung ating guest? Nasubukan niya kaya yon? Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Ito hindi ko alam kung kakayanin ko ito kasi dahil medyo may asthma ako, history ng asthma, baka hindi ko kayanin. Mamaya i-ask ko din ito. Alam nyo ba na mga free divers ay kayang hindi huminga sa loob ng 10 minuto sa ilalim ng tubig? Ooh. The world record for breath holding is 22 minutes at nagawa yan ni Stig Severinsen. Nagawa rin kaya ng ating guest? Mamaya alamin natin yan. Another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Wala sa edad. Age doesn't matter talaga pagdating sa paglangoy, mga kawan at kabahagi ha. Dahil alam nyo ba, ang pinakamatandang swimmer ay 100 years old? Wow, centenarian ite. Ito ay noong 2015 na si Mieko Nagaoka mula sa Japan. Tama ba ako sa pangalan niya? Siya lang naman ang first centenarian to finish the 1,500-meter freestyle swim. Grabe, ang lakas naman ng stamina ni Lolo ng ating centenarian. Another one for the books. Yan po ha, napakinggan nyo ang ating one for the books. Kaya naman ako, nakaka-excite na lahat yan kasi tatanungin din natin sa ating guest kung nagawa niya ba lahat yan at nagamit niya rin ba yung goggles made of shell. Lahat ng yan sa pagbabalik po ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. And I'm back here at Sports Minded. At eto na po, ipapakilala ko na po siya sa inyo. Dahil ang dami lang naman niyang achievements. Ayan kapit lang kayo dahil beyond swimming, ang ating pong guest ay nag-participate din sa triathlon and running events. He was the first man to swim across the Surigao Strait, which is known for the turbulent water currents. And at the time of his crossing, there were recent
sightings ng hammerhead sharks. Naku, ito yung mga itatanong ko mamaya diba? Siya po ay siya po ang founding president ng Surigao Runners Club. Member din po siya ng Triathlon Bohol, Team Solomon Running and Triathlon Surigao. Outstanding alumni for Sports 2015 given by Surigao Norte National High School. Outstanding Surigao Non for Sports 2014 given by Rotary Club of Surigao. Outstanding Tubignon for Sports 2016 given by Municipality of Tubigon, Bohol. Nominated by World Open Water Swimming Association o WOSA of Huntington, California as Man of the Year 2015 third placer for pioneering marathon swims for the environment in 2015. First and only Southeast Asian to be accorded such honor. Wow! Nominated again by World Open Water Swimming Association of Huntington, California as Man of the Year 2016, ranked number 21 of the world's 50 most adventurous open water swimmers according to WOSA. And special citation given by Sports Writer Association of Cebu 2017 and recipient of the Bohol Governors Award 2017 for environmental advocacy through long-distance swimming. Meron pa ba ako nakalimutan dyan? Eto na po, let's all welcome professional Filipino long-distance swimmer, Pinoy Aquaman, Attorney Ingemar Macarine. Hello, Attorney! Hey, Kat. Ang dami po, medyo kinapos ako doon. May kulang pa po ba doon, Attorney? Hindi mo yata na-mention yung sa World Wildlife Fund, WWF. Wow! Yung Hero of the Environment. Oh, Hero of the Environment. Wow, talaga naman po talaga yung pagmamahal nyo sa ating environment, sa ating bansa, nandoon. Diba? Okay, Attorney Ingemar, ito po, kwentuhan muna tayo, Attorney. Tell us your story naman po, Attorney. Saan po ba kayo, kanina I was asking you, saan po ba kayo lumaki? Bohol na po ba? How's your childhood? I grew up in the coastal towns of Malimono and Placer in Surigao del Norte, kaya mahilig ako ng swimming talaga. I see. Attorney, meron tayong 1FM Surigao. Pwede mong batiin in your own dialect ang atin pong mga kababayan dyan sa Surigao, 1FM Surigao. Atong mga Surigao no namati ko man. Ayun. Dako mo dito sa Surigao. Meron po tayong istasyon dyan sa Surigao, 1FM Surigao. Wow. Opo. You may visit also our station there. Oo. Kamusta po yung childhood nyo, Attorney? How many are you in the family po? Yeah, 4 kami and the eldest. Opo. Kaming lahat, maliliit pa lang yung mga kapatid ko, marunong na kami mag-swim. Ooh. Kasi yung dagat, tabi lang talaga ng mga few meters away from our house. Oh. Kaya mahilig na siguro I learned how to swim around, siguro mga 5 years old pa ako marunong ako mag-swim. I see. Wow. Ang sarap naman po nung katabi yung dagat ng bahay mo, no? Parang pag naiinip ka, punta ka lang sa dagat, langoy-langoy ka lang, 'di ba? Oo, kasi yan po ang aking isa sa mga frustration, hindi ako marunong lumangoy. At opo, Attorney, ayun nga, you've mentioned 5 years old pa lang po, mahilig na kayong lumangoy dahil nga yung bahay nyo, almost lang. So doon lang po umikot yung childhood nyo, sa paglangoy lang po talaga, o you have other sports pa? No, ako mahilig ako talaga ng sports, Kat. Opo. Yung elementary hanggang college days ko. Mm-hmm. I've been to several sports. So ko sa provincial meet player ako ng ping pong. Opo. Tapos provincial meet player din ng baseball. And then sa college days ko naman, varsity swimmer ako ng Siliman. Mm-hmm. And then regional meet player ako ng softball. Wow! Dahil sa College of Law naman, Opo. Bumalik sa swimming, nag-join din ng yung mga competitions sa law school. Mm-hmm. And then bowling din. Aba. Kaya ang dami kong sports. And then ngayon, I'm into triathlon naman. Aba. At saka running. Kaya buong buhay ko na yata nasa sports na. Oo nga. Kayo po talaga ay sports-minded, Attorney. Yeah, that's true. You're really a sports-minded. Yes, even now that I am already 47 years old, I'm still into sports, especially
open water swimming. Wow, ang galing, no? Talagang, ang iba rin kasi talaga kapag ikaw ay sports-minded Ang daming benepisyo na nabibigay sa'yo, hindi lang sa physical but also sa mind po, di ba? Attorney, kayo po ang tinaguri ang Pinoy Aquaman. Dahil sa hilig nyo sa paglangoy ng malayo, what motivates you po at yun ang naisip nyong gawin? Yes, meron kasi akong dalawang anak, si Lance and Colleen. Lance is already 15 and Colleen is 12 years old. Opo. So when I was swimming in Surigao, when I was growing up, I really enjoyed the clean and pristine waters Opo. in Surigao. Mhm. So iba ngayon medyo madumi na. Daming mga, especially mga plastics. Yes, yes. So I really hope na through swimming, to open water swimming, we could in some way inspire our kababayans to help conserve our marine environment. So yun ang kumbaga para ma-enjoy ng mga kabataan natin, not only my kids, Yeah. mga kabataan natin yung malinis Na na tubig. karagatan. Opo. Sayang. Someday gusto ko po makarating ng Surigao at makita ang ganda ng tubig ng Surigao at makalangoy man lang po doon. Oo. Yes. Oo. Attorney, you've mentioned that you're a varsity swimmer, right? Opo. Ano Yes, ang yes, yes. difference po ng swimming pool and open water when it comes to swimming? Oh, malaking maraming differences. Ang number one talaga sa pool kasi controlled environment. So nandoon lang sa pool, Yeah. tapos walang current, unlike in the open water na ang dami ng considerations like may mga marine yung mga animals doon sa sa yung mga anong tawag doon, yung mga how do you call that, yung mga animals doon sa like siguro Mga yung mga sharks shark. po. Yung kagad yung tanong Opo. yung maraming consideration doon sa dagat, current, and then there are waves. So malaking difference doon sa pool. At saka ang isa pa, ang sa pool kasi it's more on competition, sprint, sa Opo. pabilisan. Sa open water naman, although mayroon ding mga competitions, pero what I'm doing right now is endurance swimming. So ang like 10 kilometers, so it's not about speed but how to finish the swim. Kasi pag ako, like kung 10 kilometers ang lalanguyin ko and then first kilometer pa lang nag-sprint na ako, wala na. Wala na. Sa second Opo. kilometer, wala laylay na yung kaban. Yes, totoo po. Hindi kaya. Oo. So ang akin, Kat, actually yung pag mag-swim ako ng open water, yung speed ko from the start until finish, pare-pareho lang. Oh, talagang Pacing yun lang, pacing. yung base, lang. Tamang relax Yeah. lang po. Oo. Oo. Attorney, Around 3 kilometers per hour. ang nyo, para hindi ganun ka, mabilis agad mapagod. Pero totoo ba, attorney, na mas mabigat ang katawan sa pool kaysa sa ocean water? Yes, that's true. Maybe that's because of parang narinig, ko na, it's about the salt. Yun yata yung nakaka-affect ng buoyancy. But I still have to research on that. Kaya nga, di ba sinabi na sa Dead Sea, Opo. parang saltiest, yata yun magpo-float ka doon. I So, see. ang napansin ko talaga sa open water, nagpo-float, kaya hindi ako masyado nagki-kick. Unlike in the pool na kailangan talaga ng participation ng kicking. Unlike sa kasi kung sabay-sabayin natin doon sa open water yung kicking na kagaya sa sprint or Yes, yung sa opo. pool, hindi kaya yung 10K. Opo. Hindi kaya. Mahirapan. That's why you chose, yung open water, attorney. Yes, sa akin, I'm not really a competitive swimmer unlike during my college days. So, I don't join competitions. Marami akong mga invitations Na-invite ako ng mga competitions pero it's not my thing. Kasi ang akin, it's more on promoting my advocacy. Yeah. So, kaya ako, karamihan ng mga swims ko, solo swim lang. Kaya I want to promote my advocacies through open water swimming. Opo.
Attorney, just 2 Sundays ago, March 17, you break another record after completing a 10-kilometer open water swim in Capiz with 3 hours and 15 minutes non-stop. Unassisted pa po ito, ha? Ang galing! Paano nyo po ito pinagandaan? Grabe yung endurance nyo, attorney. Oh, i-explain ko lang yung Sige bakit po. tinatawag siya na non-stop and Opo. unassisted. Mhm. When I say non-stop, ito yung mga terms kasi na ginagamit sa open water swimming world. Bali, kasama na yung mga open water swimmers Yeah. sa abroad. Opo. Pag sinasabing non-stop, once I start swimming from as one example, pag travel swim from one island to another, hindi yun mag-i-stop hanggang mag-reach sa kabila. So, I'm not allowed non-stop. Yes, from one point to another, I'm not allowed to stop. When I say unassisted, Mhm, mhm. I do not touch the boat and I cannot be touched by another human. And then I'm not allowed to wear swimming aids like floaters or fins or wetsuits. Anything, These opo. are for record swims. Pero pag like yung mga swims ko sa US, Mhm, naka-wetsuit ako noon kasi mga advocacy swims lang yun eh. mhm. So, yun yung tinatawag na unassisted. Lahat ng mga energy drink ko, every 30 minutes kasi bibigyan ako ng energy Okay. drink Opo. ng assistant ko sa boat. Mhm. So, itatapon lang yun, nakatali yung bote. Opo. And then I will drink that siguro in 5 to 10 seconds. And after that, I will swim again. Oh, ganun So, kaya kaya non-stop tinatawag siya. siya na unassisted. Now, regarding your question na how did I prepare for my swim, Opo. yung ngayon sa last Sunday na 10-kilometer swim, Mhm. I did back-to-back trainings for the past few months. Okay. When I say back-to-back trainings, Mhm. I did like in the morning, I run for 30 minutes and then after that I do 55 push-ups. Military push-up na ako ngayon eh. Yung Okay. nagtatouch talaga yung yung ano, breast chest, sa opo, floor. oo. Mahirap yun, di ba? Oo. 55 na ako ngayon. Wow, talagang yung Trying to reach preparation. 100. Mhm, And then after that, my squats na 100 and then sit-ups and then mga light weights. Then in the afternoon, mhm. mag-swim naman ako ng 2 hours. So masabi ko talaga na well prepared ako for the swim. Mhm, Kaya siguro nagawa kong nakaswim ng medyo mabilis Oo. because I really prepared for the swim. Oo, kasi kailangan po talaga physically ready kayo eh, no? Tsaka of course mentally kasi kapag hindi, naku, ang bilis yung mapapagod talaga kung wala yung mga That's true. exercise na ginagawa nyo. Going back, attorney, doon sa sinabi nyo kanina na unassisted of course and yun nga, non-stop, yung goggles po allowed naman po. Yung Yung goggles, you can use the Yeah. goggles po. allowed lang na na gamit. Mhm. Bali yung ordinary swim trunk lang. Kaya kung nakita, kung you saw my post, Yeah. brief type na swimming Yes, trunk, yes. Mm-mm. yun lang ang allowed. Oh. Oh. And then, yung The goggles, goggles. yun lang yun. And then swim cap, pwede yun. Wala nang iba. Yun lang talaga yung allowed. Ang galing naman po. Kasi kasi ano siya, record swim siya, kaya bawal yung mga floaters. Mm-mm-mm. Kasi merong mga ibang mga open water swimmers na gumagamit ng mga floaters like fins, Yeah. Oh. and then snorkel, and then wetsuit. Mm-mm. Hindi allowed doon, except siguro kung mga ano lang, yung mga advocacy swims. Yeah. Oo. Oh, that's the longest solo swim niyo po ba, attorney? Ang pinaka-longest swim ko, yun yung from Dumaguete City to Siquijor in April 2017. Mhm. 12 hours, 24 kilometers. Grabe! I Tuloy-tuloy started swimming from Siliman, from Dumaguete City, Oo. around 5 o'clock in the morning. Yes. And I reached the shoreline of Siquijor 5 o'clock in the afternoon. Grabe, tuloy-tuloy po kayo nasa tubig para na po kay isda. Sa tubig Oh, lang. diretso yun. Opo, Diretso yun. ang galing naman. Ito nga yun eh. Siyempre, di ba, pag ikaw swimmer ka, lalo na open na ganyan, sa dagat, di ba, attorney, no? Kailangan kalmado eh. How do you keep calm sa dagat? Siyempre, di ba, wala po ba kayong na-encounter? Ito nga yung gusto ko itanong eh. Meron na po ba kayong mga na-encounter na sharks? And di po ba kayo nagutom during dun sa
paglangoy nyo? And ano yung mga technique para tumagal sa dagat paglangoy ng ganong katagal? Pero attorney, we'll just pause for a short break. Sasagutin niyo po yan sa pagbabalik ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. And we're back here sa Sports Minded with me, Cathy Jean, of course, Attorney EJ Mar, ang ating pong Pinoy Aquaman. Eh, katulad nga po ng aking katanungan before we pause for a break, Attorney, syempre, Aquaman kayo. How do you keep calm? Para po si Aquaman na pinapakalma ang dagat. Wala po ba kayong, wala po ba kayong na-encounter o meron po ba kayong along the way, lalo na nung 12 hours na naglumangoy kayo from Siquijor, Dumaguete, Siquijor, na sharks? Well, so far wala pa naman ako na-encounter. Yung last Sunday ko na swim, that was my 38 open water swim. So, I did 2 swims in the Alcatraz area. Sabi nila shark infested daw yung tubig doon eh. Opo, wala naman po. So, wala akong na-encounter. Ever since wala talaga kahit isa. Kasi sabi nila pag basta may may boat, hindi lalapit yung mga sharks. Oh. Yung mga sharks nasa Discovery Channel lang yun. Yung wala malapit sa boat. Opo. So, ang na-encounter ko noon, dolphins naman. So, like nung nag-swim ako from Visayas to Mindanao, Southern Leyte to Surigao, may nakita kong dolphins na nasa baba ko. Ang bilis talaga. Akala ko shark eh. Oh. Kung shark ka, wala na. Buti di po kayo na-distract. Opo. Siguro mga 5 meters below sa pag-swim ko ba, nakita ko na dumaan talaga. Kaya sabi ko sa escort boat ko na, ano yan? Pala, dolphins pala, hundreds of dolphins doon sa area. I see. So far sa shark, wala. And then nag-swim ako from Golden Gate to Alcatraz way back in 2018. May dolphins din doon. May dolphins din. And yung mga pawikan po, attorney, wala. Butanding, mga ganyan, wala po kayo na-encounter. Wala namang butanding. Ano ba yung butanding? Hindi yung dolphins, di ba? Yung whale. Tama, whale shark. Wala whale. Wala akong na-encounter na whale. Ayun. And you ask about Opo. How do I survive or yes, how do po, I keep myself calm? Opo. Paano kayo, kasi syempre, sabi nyo nga, sa 38 years nyo, 38 times nyo na paglangoy na ganyan, wala kayo na-encounter na mga sharks, di ba? Ibig sabihin, si Aquaman po talaga kayo, napapakalma nyo, pati mga lamang dagat. Pero, attorney, yung pong gutom, di po ba kayo ginutom nung ganun kalayo? Yes. Opo. Yung energy drink ko, very potent yung gamit ko na energy drink, yung Pitargo. So, every 30 minutes, nag-feed ako noon. Hindi ako napapagod. Yun yung food ko. Yun yung food ko. Wala akong food. Oo. No solids during the swim. I see. I eat bananas before the swim. Pero that's it. Yun na yung swim. Yun na yung breakfast ko before the swim. Pero during the swim, energy drink lang talaga ang ginagamit ko. Kasi kung ako po yan, attorney, lalangoy, malamang dami ko po munang kinain bago. Kasi baka hindi ako makalangoy. How do you keep calm po dun sa dagat, attorney? Paano? May jellyfish po ba? Wala kayo na-encounter, mga ganyan? Kasi di ba, iba klase pag yung mga jellyfish, napaka kumapit sa'yo, nakasalubong. No, meron akong bad experience ng jellyfish. Nung nag-swim ako from Loon, Bohol to Cebu. Which part is that in Cebu? Kalimutan ko na. Nag-swim ako from Bohol to Cebu way back in 2016. Merong 4 kilometers doon na stretch na puro jellyfish. Puro jellyfish. Oh. Imagine mo yung swim ko is that was 15 kilometers yun from Bohol to Cebu, and 4 kilometers of that swim puro jellyfish. Wala tayong magawa kasi nasa area sila eh. Opo. So, paano hindi naman tayo pwede mag-detour doon sa gitna. Opo. So, talaga, pinabayaan ko lang. Yung brown na bilog na jellyfish, I don't know what's the name of that jellyfish. Pagdating ko ng shoreline, nakaprepare na yung suka. Ligo na yung suka. Kasi kailangan, Yun lang yung kalaban ng suka lang talaga. Walang antidote ang alam ko sa jellyfish, suka talaga. So automatic talaga kapag kayo nadapuan ng na dikitan ng jellyfish, suka.
So siguro doon na sa shoreline. Sa Oo. shoreline na yun. magandang advice siguro yun, attorney, no? Para kapag ikaw, like ngayon, summertime, pag swimming, make sure may baon na kayong suka. Kasi hindi mo Yan ang masabi. gamit ko. Very effective. Very effective kasi hindi mo masabi, baka mamaya yung languyan nyo, mayroong jellyfish. At least there's a first aid na agad, no? Opo. Was there time ba, na attorney, na pinulikat ka dun sa pag-swim mo ng... Yung pulikat, Opo. wala. Ano ako, kasi ang technique ko sa pulikat, ano yun, yung normally sa feet ko yun eh. Ginagalaw-galaw ko lang siya, then after a minute or two, mawawala din. Ayun. Kasi ano ko ng maganda yung nutrition ko. I love banana. Rich in potassium. I Yun see. yung kailangan doon sa ano eh, doon Pag sa swimmer ka po ba, pulikat. kailangan... Kaya bihira ako. Like yung swim ko last Sunday, yung 10 kilometers, Opo. never ako nagkapulikat. I see. Yung pala yung isa ha, saging, banana. Ayan, ang dami na natin. Dalawa na, saging at saka suka. No? Oo, dami natin nakukuwang tips ha. Baon din kayo ng saging ha, kung gusto nyo malayo-layo ha. Speaking of techniques, attorney, ano po ba yung mga techniques para tumagal ka sa paglangoy sa dagat? Yes, yeah. Yeah. Ang ano ko sa technique ko, well, hindi mo technique kasi yun talaga yung ginagawa ko. Yung Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun yung whole chapter, binabalik ko yun. Okay. So, that's parang nawawala yung pagod ko. You know, like during the swim last Sunday, Opo. yun, balik-balik ko lang. Siyempre, papasok rin yung mga ibang thoughts. Papasok din yung, siyempre, mag-isip tayo naman. Siyempre, 3 hours kaya, di ba? Yes, opo. Yung mga trabaho, maisip-isip din. Pero, meron din yung, siyempre, papasok din yung pagod. Baka ayoko nang tapusin. Yes. Pero yun ang binabalik-balik ko lang yung Psalm 23. Lahat ng swims ko, yun ang ginagawa ko. So would you say yan po yung ritual nyo, attorney, before kang Yes, sumala? that's my ritual. And even before the swim, Opo. I read the Bible, yung Psalm 23 pa rin. So habang ina-applyan ako ng sunblock, Oo. nagbabasa ako ng Psalm 23. I see. Yung Bible app ko sa cellphone. So malaking tulong sa akin kasi yan ang super very effective for me. No? Mawala yung pagod ko. It's more on kasi yung endurance swimming kasi mental yan eh. It's more on mental kasi yung katawan natin, yung kung makikinig tayo sa katawan natin eh, baka isang oras pa lang. Suko ka na po. Baka isang oras So, pa lang. It's more on mental. Oh yeah, opo. Kasi yun talaga ang magdidictate. Kapag gusto mo talaga may ma-achieve ka, of course you have to listen do sa sinasabi ng utak mo. Kailangan matapos mo to eh, no? Opo. That's good. That's nice. Kasi at least, di ba, you're guided po talaga doon sa Bible verse na binabasa niyo. Kasi yung sinasabi na dangerous daw yung sports ko. Hindi naman kasi yung escort boat ko 3 meters away lang eh. In case of emergency, gaganon lang ako eh. Madali lang. Oo, nasa katabi ko lang eh. So kaya sabi ng yung like yung pag-swim ko sa Ross City, the officials there asked me, do they have to bring a doctor or a nurse in case of emergency? Kung hindi na kailangan, siguro pwede doon sa shoreline. Pero during the swim, walang problema kasi nalapit na ng boat eh. Binigyan pa naman ako ng 5 boats kaya ang dami. Napaligiran talaga ako doon. So, pero yung main escort boat ko, 3 meters away lang. Malapit lang. Oo, malapit lang. So, hindi siya dangerous. Hindi, alam mo yung sinasabi yung mga shark na, pero hindi yun daw malapit. I see. Kapag pala may mga may boat na ganyan, hindi pala sila ganun natatakot sila. Takot sila. So it's safer more than scuba diving pala. Kasi syempre sa scuba, tama, attorney? It's more safer. Hindi ako haven't yung tried mga that. scuba diving, wala. Mga diving, any kind of diving, wala. Wala. Talagang swimming lang. And swimmer swimming lang talaga. Opo. Speaking of swimming, kasi swimmer kayo, attorney, at the same time, plant-powered triathlete pa. How do you manage po? Hindi po ba mahirap na more veggies ang kinakain lang? Kasi ano po yung use? Opo, nung nabasa ko po, plant-powered triathlete. Wow, galing naman ni attorney. Puro magulay, vegetarian po ba kayo? Hindi po. Yes. Opo, ano po yung usual na vegetable ang kinakain nyo to stay fit? Lalo na nga po, ganyan, long distance po yung nilalangoy nyo. Yes.
I have been a vegetarian or plant-based athlete since 2018. Although, ngayon, pag makaalis ako ng bahay, pag sa bahay talaga, fruits and vegetables lang. Pero pag lalabas na akong bahay, like ngayon, dito sa Boracay, doon sa Roa City, syempre, yung sinaserve nila yung mga delicacies, mga Opo, seafoods. yes. So, okay lang ako ng chicken at saka fish, pero small portions lang. Okay lang ako doon sa labas. Pero pag sa bahay talaga, strictly vegan ako sa bahay. So, ano siya, ang usual ko na meal, like breakfast, Opo. oatmeal yon. Yung oatmeal, bali 5 spoons na oatmeal, and then lalagyan ko ng 3 spoons ng flax seeds, 2 bananas, 1 fistful of raisins, and then 3 tableya. Yung, ano yung tableya? Chocolate po? Oh, chocolate yung ano mismo, kokwa. Yung kokwa na Tatlong piraso mapait. na- Opo. Oh, yun. Oh. So, yun yung breakfast ko. Then, kasama na rin yung 30 pesos worth na taho. Oh. Taho. Parang, Oo, kasi protein yun eh. Opo, yes. Yung taho. So yun po Very, yung ano, usual, attorney, na ano nyo, na kinakain nyo? Na Oo, food? yung breakfast ko. Breakfast. How about, So, opo. kanina, yung nag-walking ako dito sa Boracay kanina ng morning kasi meron kaming Prosecutors League of the Philippines convention, annual convention. Opo. So, nakabili ako kanina ng 50 pesos worth na taho. So, then ano yung lunch, yung sa tanong mo, yung lunch ko naman, doon ako mag-ano ng vegetables. So, mixed vegetables and then brown rice. I don't eat white rice. Brown rice ang gamit ko talaga. Wow, And then dinner, usually kung ano yung kinain ko ng lunch, yun na rin yung dinner ko. Pero kasama na yung mga fruits like bananas, mango, tapos yung star apple season ngayon eh. Opo. And then nag-start na rin yung avocado. So wala pang dragon fruit, so yun then orange. So yun yung very nutritious, kaya maganda ang Maganda yung health talaga pala readings ng mga Oo. cholesterol, maganda. Naku, attorney, parang Triglyceride. ang hirap pala. Naisip ko pala. Parang kaya ko pa ba? Oo, kasi parang, nung sinabi niyo pala, breakfast pa lang, parang, teka, ang layo na sa kinakain ko doon sa mga pagkain ni Tony. Pero, syempre, di ba, if we really wanna be healthy, and of course, maging kagaya nyo na physically fit, talagang, kailangan mindset mo rin talaga, nasa discipline din po talaga, no? Ang galing naman po nun, diba? Attorney, would you say na mas mahirap ang training kaysa sa actual swimming? Mas mahirap pa rin ang actual swim. Kasi ang training ko, like when I swim 2 hours daily, makapahinga pa eh. Whereas yung swim kasi, yung actual swim, continuous yun. Like yung sa Roa City swim, the day before the swim, we saw the wind forecast for the following day, the day of the swim. Ang nakalagay doon, 8 knots. So, pagtulog ko pa lang, kinukondisyon ko na yung mind ko, siguro mga 5 to 7 hours swim ito tomorrow. Yun ang nilagay ko kagad sa utak ko eh. Pero, nung kinabukasan, maganda naman pala. Kaya, siyempre, yung mga forecast, hindi naman yun, accurate talaga na 100%. Yeah. So, buti na lang, iba yung actual swim na maganda na yung panahon. Masabi ko na yung actual swim, iba ang training. Ang training kasi sa pool, di ba sinabi ko na kanina opo. controlled environment siya. Yes. Walang waves. Yung waves, yun ang very challenging yun during the swim kasi sa pool, magalaw natin ng maayos yung shoulders eh. Whereas kung nasa pag malalaki ang waves, Mahirap. yung rhythm natin masisira. Mahirap ang maglangoy pag malalaki ang waves. Opo. Tapos kasabayan pa kapag yung against the wind. Isa yun. Tapos may current pa. Yes. So, it's not easy kung sa itong sports, hindi siya madali. Oo nga po eh. Kailangan din talaga ng experience. So, kasi kung ika-38 ko na
na swim. Opo. Di complete, ano na, kumbaga, ang dami ko ng experience sa open Yes. water. Opo eh. Pero ibang klase talaga kayo, attorney, kasi from oo sa pagkain pa lang tas sa paglangoy. At ito pang kakaiba kasi aside from being a long distance swimmer, attorney, you're also a ultra marathoner. Mahilig po ba talaga kayo sa malalayo? Mas challenging po ba yan sa inyo, attorney? Pero, attorney, sagutin niyo po ulit yan. We'll just pause for a short break again. Magbabalik po ang Sports Minded. Sports Minded. Ang dami nating nakukuwang tips from attorney. Ang dami nakaka-inspire yung mga naririnig nating kwento from attorney Injimar. Eto po, attorney, aside yun nga kanina, aside from being a long-distance swimmer, you are also ultra-marathoner. Ang hilig niyo po sa malalayo, no? Mas challenging po ba ito, attorney? So, actually, mas nakakapagod ang ultramarathon. Opo. Kasi when we say ultramarathon, that's more than 42 kilometers. Marathoner din ako. Marathoner kasi ako then I tried ultramarathon. So, Opo. 50 kilometers yun na run. So, I ran that in 8 hours. Mas nakakapagod ang ultramarathon kasi merong impact eh. Aha. Merong impact yung sa role, yung sa paa. Kaya meron akong plantar fasciitis eh because of running. Pero ang ang problema lang sa swimming, yung swimmer's shoulder naman. Yung swimmer's shoulder, yun yung, kasi volume swim eh. Yeah. So, yun ang pro naman. Pero sa akin, mas nakakapagod yun. Kasi pag nag-ultramarathon ako, usually 1 to 2 days ako mag-recover eh. Oh, matagal kasi Whereas yung pagod talaga. swimming, wala na, pasyal-pasyal na after. Relax na. So, Kaya may, doon sa Rojas City after the Oo. swim, nagtaka yung mga officials na, nagbibidyo pa sa piskal ah. Akala nila nakahiga na opo. Kasi iba kapag takbo talaga eh, no? Oo. Iba talaga. Opo. Attorney, Iba ang napaka-busy nyo. Ang dami nyo, nagsiswim kayo, nagtumatakbo kayo. And aside from being an athlete, at the same time, prosecutor pa po kayo. How do you manage or balance your time sa sports and sa work, attorney? So, yung ultramarathon ko noon pa yon, Opo. hindi na ako nag-ultra. Although ang last ko na half marathon was in New York last 2 years ago. Opo. So nag-swim din ako ng Chicago. Aba. And then I did a half marathon in New York. So ayaw ko na ng marathon. Okay lang ako ng half marathon, 21 kilometers. Tapos you mentioned about my work. Yes. Very challenging talaga. Oo nga po eh. Minsan po ba pag lumalangoy kayo, niisip nyo na yung mga kaso na Totoo yun. talaga, may times po ba na ganun? Yung isip nyo, kasi opo. during trainings talaga. During training kasi 2 oras kaya ako training. Yun ang explain ko lang Sige po. Yung hindi ako mag-survive sa sports na ito without self-discipline, time management. Yes. Kasi if I say I train for the past few months, 2 hours daily na swim, full-time work yung yung as a DOJ prosecutor. Yes. Yung sinasabi na yung mga fiscal busy. Pero namamanage naman kasi kaya sabi ng mga kasama ko sa work na how do you find the time to train? Sabi ko, walain nyo yung social media nyo. Di ba? Yung Opo. Facebook, Yes. hindi mo naman 5 oras na pala yung naubos mo na time dyan. Exactly. Kasi minsan pag scan ka ng scan, di mo napapansin, ando na, yung oras hindi mo namamalayan talaga. Hindi yung mga TikTok na, kaya Opo. ako ayoko ng social media. Siguro, tingin lang ako ng a few minutes and after that, wala na, tapos na kaya. Sabihin ko, ubos ang oras ko dyan. Nakakatulong ba, attorney?
Yes, Kat. Slam Book. Slam Book. May kap
Sabi po ni nila Ayusan, di po ba kayo natatakot sa mga malalaking isda gaya ng pating kapag lumalangoy kayo? So, never Pangangate. So doon pa lang. depende siguro sa jellyfish, pero yung na-encounter ko na karamihan ng jellyfish na encounter ko,
Attorney, napakarami pa naming tanong pero kulang na po tayo sa oras eh. We're running out of Yes, yes. time. Kaya naman ako, salamat po sa speed or power? No food. From 1 to 10, gaano Kung kayang isipin, kayang gawin. Yun na lang. yun?